Mula sa numero 1 himpilan sa buong bansa. Kasangga sa paghatid ng mga nagbabagang balita. Boses ng kabataan, balitang maaasahan. Sandigan, ito ang DYRD 775 sa inyong mga radyo. Hatid sa inyo ang estasyong mapagkakatiwalaan. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Luzon Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kabalitaan, Carlo Torres. At ako naman ang inyong kasangga, Jewel Perez. Ang oras ngayon ay saktong alas 3 ng hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Para sa balitang lokal, 15 milyong halaga ng ari-arian na sunog sa Ritz Royal Tower sa Binondo. para sa balitang nasyonal, inflation rate sa bansa patuloy na tumataas. Para sa balitang sports, Belen, isasahog sa Golden Tigresses. At para sa showbiz, Maricel Soriano, bakit ipinatawag sa Senado? Para sa unang balita, 15 milyong halaga ng ari-arian na sunog sa Ritz Royal Tower sa Binondo. Nakaalerto dyan si Trisha Dador. Malaking sunog ang sumiklab sa isang bodega ng telas sa Ritz Royal Tower sa Cambasing, Binondo, Maynila nitong May 6 Lunes ng gabi. 3 bumbero kabilang isang opisyal na Bureau of Fire Protection ang nahirapang huminga sa kasagsagan ng pag-apula sa sunog. Agad namang nalapatan ng lunas ang tatlo at nasa maayos ng kondisyon. Sa investigasyon ng Maynila Bureau of Fire Protection ng BFP, nagsimulang nakitaan ng usok sa 8th-floor storage room ng building. Tinataya na nasa 15 milyon ang halaga ng tumpok na ari-arian. Umabot naman sa 12 oras bago may dikla ng fire out ang naturang gusali. Trisha Dador, Boses ng Kabataan, Balitang Maaasahan. Salamat, Trisha. At para sa balitang nasyonal, inflation rate sa bansa patuloy na tumataas. Maris, ibalita mo. Nito lamang nakalipas na buwan, sumipa sa 3.8% ang inflation rate sa bansa na mas mataas kumpara sa 3.7% noong Marso. Ito ang pinakamataas na inflation rate mula noong Disyembre nito lamang nakalipas na taon. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages ang pangunahing dahilan. Kasunod ang transport prices. Ang pagtaas din ng presyo ng langis, bigas at iba pang bilihin ay nagdagdag din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Salamat, Maris. Ang mga impormasyong dapat ninyong tutukan, antabayanan yan sa pagbabalik ng aming programa matapos ang ilang paalala. Uy, alam mo ba, may nabasa akong post sa FB na binawasan na yung pasok natin para sa susunod na taon. Ay, Talaga? Ano ba yan? Atat na atat na ba silang pahirapan tayo? di ba, hindi man lang nila tayo iniisip. Mga anak, mukhang hindi nyo ata naintindihan ang sinabi ng DepEd patungkol sa pagbabawas ng araw sa school year 2024 to 2025. E ano po ba talaga ang ibig nilang iparating? Binawasan ng 15 araw ang school year 2024 to 2025 para sa inyo. Hindi sa Hunyo ang balik eskwela ninyo, kundi sa Hulyo pa rin. Talaga, ma'am? Oo, sa totoo nga niyan, ibis na magkaroon tayo ng 180 na bilang ng pasok, ay 165 na lang ito ngayon para sa darating na Marso 2025 ay tapos ng pasukan. Para na rin magkaroon tayo ng 2 buwan na bakasyon. Naku, mukhang nadali tayo ng fake news. Huwag basta-basta naniniwala sa fake news. Ugaling magbasa ng mga impormasyong nanggagaling sa mapagkakatiwalaang source. At kayo'y nagbabalik sa himpilang ito. Para sa balitang pampalakasan, Belen, isasahog sa Golden Tigresses. Jessie, ibalita mo. Hindi na nagpaawat ang National University Lady Bulldog kontra Far Eastern University Lady Tamaraw matapos sumampa sa finals ng 86 UAAP Women's Volleyball Tournament sa kartadang 3-0 na ginanap sa Araneta Coliseum nitong gabi. Ginawaran naman bilang Best Player of the Game ang one-time league MVP na si Micaela Bella Belen at handa nang sumabak sa kampinatong laro laban sa naghihintay ng University of Santo Tomas Golden Tigresses. Salamat, Jose. At para sa balitang showbiz, Maricel Soriano, bakit ipinatawag sa Senado? Janine Tutong, ichika mo! Number 1 trending kahapon si Diamond Star Maricel Soriano dahil sa pagdalo niya sa Senate hearing matapos masangkot sa kumakalat na Philippine Drug Enforcement Agency operational documents.
Sa nasabing hearing ay binanggit ni Senator Ronald Bato ang isang condo unit sa Makati City na agad namang inamin ng aktres na pagmamay-ari niya ito, ngunit matagal nang naibenta noong 2012. Nababawa naman ng mga netizens sa ginawang pag-iimbestiga sa aktres ng Senado dahil matagal na ang kontrobersyang ito. Mula sa mundo ng showbiz at bilang inyong kasangga, ako si Janine Puto, nag-aatid ng Showbiz Balita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong lingkod, Carlo Torres. Sa huli, ito po ang inyong kabalitaan, Jewel Perez. Hanggang sa susunod na edisyon ng Sandigan ng Kabataan, ito ang DYRD Radyong Totoo.